Hello, and welcome back to Tito Dogs TV channel. So, nandito tayo ngayon sa Clark. So, gumawa lang tayo ng short comparison ng cruise control driving versus normal driving or no cruise control driving. So, sinek ko lang naman dito yung consumption ng kotse ko. Mas malakas ba itong mga ganitong hybrid na kotse kapag naka-cruise control or mas malakas kapag naka-cruise control. So, tinry ko yan, cruise control and no cruise control. So, ano lang naman yun, nasa NLEX and 5 kilometers lang per trial. So, hindi naman siya conclusive pero check na lang din natin yung results. So, titignan ko pa rin yun kung anong kinalabasan. So, yun lang, samahan nyo ako to check natin kung ano yung kinalabasan nitong comparison video natin. Alright, thank you. Okay, 3, 2, 1, experiment ng 85 kilometers adaptive cruise control. So, gawin natin to for 5 kilometers. Okay, so makikita nyo dito sa may dashboard kung saan nakaturo yung arrow na yan. So yan, ang ibig sabihin yan is ang nagpapagana dito sa kotse natin right now is yung internal combustion engine niya or yung gas engine niya. So meaning, yung gas engine yan ang nagpapaandar sa front wheels natin, and at the same time, charge niya rin yung EV battery natin. So ganyan yung itsura kapag gas engine ang nagpapaandar. And makikita nyo rin dito sa may upper left hand corner, may nilagay ako dyan na counter. So ano lang naman yan, pinapakita ko lang dyan kung ilang beses nag-engage yung gas engine natin and yung EV engine natin. So I know, hindi naman to scientific experiment kasi wala naman tong controlled environment, etc. Pero ginawan lang natin ng counter for for entertainment purposes. So yun lang, so check natin kung ilang beses mag-engage yung gas at ilang beses mag-engage yung EV engine natin. Alright. Okay, so ngayon naman makikita nyo dito sa dashboard yung yellow arrow going up papunta sa front wheels ng kotse. So ang ibig sabihin naman yan is ang nagpapaandar ng kotse pagka yellow arrow ang nakalabas is yung EV batteries. Alright, 5 kilometers using adaptive cruise control. So, next ito is yung normal, yung hapak lang. Okay, so ngayon naman target nating speed is 80 to 90 kph. Normal lang to. No cruise control, 5 kilometers. Okay, so pause lang. So, makikita nyo dyan sa may dashboard yung color green na arrow. So, ang ibig sabihin yan is regenerative braking. So, meaning, nagcha-charge yung EV battery natin using the power na nakukuha nung wheels. 5 kilometers ulit.
1 minute mark sa 60. .8 kilometers, 4.9 kilometers. Alright, so 5 kilometers using normal apak-apak lang, no cruise control. Alright, so nakita nyo naman yung short experiment lang natin. So, ano sa tingin nyo? Mas malakas ba ang cruise control sa gas or mas malakas ang normal driving sa gas? Comment down below and babasahin ko yan and try natin magkaroon ng discussion tungkol dyan sa dyan sa idea na yan. Cruise control versus non-cruise control. Mas malakas ba ang consumption yan for hybrid cars? So, ayun. And again, dito natin tapusin tong video na to. Maraming salamat sa mga nanood and maraming salamat din sa mga bagong subscribers natin. So, please don't forget to like, comment, and share. And please continue supporting this channel. So, sana karoon pa tayo ng more engagement dito. So, yun lang naman. Have a good weekend, everyone. And see you all sa next video natin. Ingat and God bless all.